pagsunod sa kabubuton sa Dios. May kag lifestyle dako maguna kay nga term, pero ang bot pasabot ka ng the way nga nagkinabuhi ta diha sa Kristohanong kinabuhi. May bot pasabot ako nga lifestyle. So kung atong i-review maigsoon ang kinabuhi ni Lot maigsoon, ang kining asawa ni Lot, it is a important lesson found her, no? Atong makita diri. God says we are to remember Lot's wife. Kinahanglan atong hinumduman. Natong imong sabton maigsoon, kining asawa ni Lot maigsoon, gikan pa na sila atong panahon na sa yuta nga ilang gibiyaan. Kuyog na sila ni Abraham kaniadto, kay anak man na siya ni Terah, no? Unya, si Abraham gikuyog niya si Lot, no? Wala istorya sa Bible. Unya kining asawa ni Lot maigsoon, nakabalo ni siya kinsa si Abraham. Kabalo ni siya kung kinsa ni si Sarai, no? Kabalo ni siya. Sa panahon nga nagkuyog-kuyog ni sila maigsoon dito kang Abraham, Diyos nun gid kayo sila. No? Pero sa panahon nga kanang nagbani na ang ilang mga tauhan, ang mga shepherds nila, kay daghan na sila yung mga buhion. So, nagiaway na ang mga shepherds kay asa magpakaon tong mga tauhan ni Abraham, dito po magpakaon po ang mga tauhan ni Lot. Ano? So, sa diha nga na diskitaan ni Abraham nga nag-away na ang mga sakop nila, ingon dayon si Abraham nga, dong, ining dako naman ta kapatigayon, niya ikaw, naman po kay patigayon na, pwede tingali do nga, magbulag tingali ta, kaya ron din magsamok ang atong mga tao. Sige, kung ani ka sa wala, ato gusto o. Ani ka dapit, dire, ato po kuspikas, no? Kung ani ka dire, ani ko dire. So nakita na ni Lot, ingon sa Bible, nga nindot daw ang lugar sa patag. Ha? Kanang patag. So tungod kay gipili man ni Lot dito sa Sodoma, ay patag man na siya. Ya daghan mo kayo mga sagbot dito, masapsap sa iyang mga dili iyang mga tao, iyang mga karnero, iyang mananap, no? Nagibantayan sa mga sakop. Si Abraham minto nga sa bukid, kaya ingon siya, kung diri ka sa wala, ani gusto o. So, iya man gipili ni Lot ang kining Sodom, no? Sodoma, so, sa Gomora. So, saka si Abraham, sakop, aban yung mga sakop niya, dito di pagsaka niya sa ibabaw, tuwa may mas lapad pa kaayo nga patag dito, nagihatag sa Ginoo sa iya. So, listen na daan di ako, mapaubos lang na ka, tagaan ko sa Ginoo kanang pribilehiyo, no? So si Lot po, nagkinabuhi siya sa patag. So sa Sodom at Gomora, diin nakabiya na siya sa Diyos nun nga tao. Ang iya ng mga kauban dito, mga unbelievers na. So careful ta ha, kung ang atong pagkinabuhi asa ta ma-influensya. Kaya ang influensya may igsoon kuyaw na, no? Do not underestimate the power of influence. Kaya kung ma-influence gani kag maayo ang resulta. Pero ma-influence gani ka o dili maayo, na musamot pag ika dili maayo. Kaobra na sa may estudyante, kung ang imong nabarkada absinos, na bisan pag nakay plano, nakay tinguha nga mohuman kag eskwela, matakdan yung pagka absinos. Kung magdili ka, moabot ang panahon, mailan ka, makainom mo ka madugay. Pero magbantay ka, ang temptations pero makabarog ka temptations, mas maayo. Sila ang kahintang maigsoon, dili na sila righteous, no? Dili na godly ng mga persons ang kauban nila. Then, makita niyo maigsoon, ang chapter 19 sa book of Genesis, mabasa nato maigsoon nga sa panahon na gikaligud-gutan na sa Ginoo ang lugar. So, grabe gid ka, luod na kayo pagtanaw sa Ginoo. Ang mga lalaki, dili na siya nagawi sa iyang pagkalalaki, nagpakababae na ang mga lalaki. Ang mga babae po, nagpakalalaki, nabaliktad na ba? Warag pareha sa atong panahon karon. Nga ang mga babae, warag nindot kay ilang paminaw kung magpakalalaki sab sila. Muna na gitawag na itong mga boyish, na gitawag na itong mga tumboy. Napoy mga lalaki, magpakababae. Ingon ang Bible, ang mga lalaki magpakababae, magpakalalaki, no? Ang mga babae magpakababae. Kaya ang gihimo sa Dios ning kalibutan maigsoon, babae ra gyud lalaki. Ang yawa manikabot pagguba.
sa plano sa Dios. Muna ang kinabuhi sa tao iya paggugon, no? Muna kung dili ta magbantay, maapil ka guba imong kinabuhi. Ayaw mo kalimot, ayaw mo kumpiyansa, kay may ang Bible nagsulti nga bisan pa daw ang very elect. Mga pinili na ha, pero mailan pa. So careful ta kayo, no? Dili ta makaingon karon nga basta baptist pareha ta tanan, dili. Ayaw, ako dili ko musugot anak kay daghay mga baptist sa pagkakaroon nga nagari wa ka siguro sa kaluwasan. Ayaw mo sa Ginoo, di paggawas silot. Kay anak man lagi, bisag unsa na to kwan, anak man gyud gihapon. Mao ni hulag koy maigsoon kay imong kaluwasan di mo wala ha. Nakabulag sila kang Abraham. Wala na sila nagkuyo sa godly people. Pero si Lot, pag-abot dito sa Manulunda, yung napulo sino, dili gid mi makalaglag ning lugar samtang naa pa mo. 5 na anak. Ngano di na makalaglag sila sa Sodom at Gomorrah, kay naa pay mga tao sa Dios dito. Sa adisel sila yung ato sa Sodom at Gomorrah, nakikistorya sila kang Abraham. Ni siya, nasa sortihan ta na lang ka namo ang among mission karon, among nagkubo, among nanggunobo ng kuan Sodom at Gomorrah. So natabalokot si Abraham, manalit to iya pagkumangkon. So kaluoy siya kung pagkumangkon. Na pwede ko makahangyo. Sir, unsa man day, panalitan na 50 ka mga tao dihang tarong, lunggobon, iliga kung gunobon, dili tungod sa 50. Yan to, hangin na siya 40, na 20 na lang yun. Siya, bisa kay napulo. Siya, dili gihapon ang ulunggo, di na bukunon ang syudad tungod sa napulo. Di ba kay napulo, bisa napulo na lang kabuk, di good. Pero sobra din sa napulo kung iyong isadihan ng Bible Mason, sobra. No? At nakita sa unahan ang flow ni Mason. Pero, to make the story short, gipagawas aron ilang magunob ang syudad, aron mahatag ang verdict, no, ang kanang punishment. Gikuha ang silot og iyang mga anak, katong duha ka dalaga nga wala pa maminyo, og ang iyang asawa gipagawas sa lugar. Sige, gawas mo diri niya, luwas sa inyong kagulingon para dito. Kay dili na mo bot pasabot, pangita mo lugar nga diin safe mo, bot pasabot anak. Kay dili ni makalaglag sa tangni amo sa sulod, dili na mo malaglag ang lugar. Amen. May so mo na mula ko sa rapture ba yan? Dili niya mapahatag sa Ginoo ang dakong kasakitan sa kalibutan kung niya pa tadre. Mulang may rapture sa kuhaon sa tadre. Ani sir mahamtag diri sa kalibutan. Wala ko na ha? Wala yung po sa dili niya malaglag ang kalibutan kung samtang naapang mga Kristiyano mulang kuhaon sa tadre. Natay rapture. Pero samtang wala pang rapture may son, nagpahinumdum siya. God says we are to remember Lot's wife. Nganong dili man si Lot lang, kundi Lot's wife man yun. Nganong sa asawa, mas grabe man gud kaayo ang kahimtang ani may hana kaysa kahimtang ni Lot, no? Ibali ang kahimtang ba ang dahilan nganong wala malang o nganong nahimo siyang kining tawag pillar of salt, kanang haliging asin. Kaya kung atong sabton make son, direta sa lifestyle niya, direta mag-focus lang sa lifestyle, no? Aron makuha na to ang mensahe. In sa Genesis chapter 13, verses 10 to 13, mabasa niyo na siya maigsoon na choose what he could see, no? Not living by faith. Bot pasabot kung imo basahon gikan sa chapter 13 padulong verse 10 padulong sa ubos, makita nito maigsoon nga kining mga tawhana choose what he could see. Ilang gipili kung unsay ilang nakita. Bot pasabot nagkinabuhi sila tinawhanon, no? They are living not by faith. Dili pinaagi sa pagtuo, kundi dili pinaagi sa ilahan nakita. Maison ay mo kalimot, kita gihimo ang anak sa Dios, na imong tang nakabaton og kaluwasan. Dapat imong sakton nga ang imong pagkinabuhi naagid sa pagtuo. Dapat wala ka mugawas, no, diha sa pagtuo. Bot pasabot na kinabuhi ka sumala sa kabubuton sa Dios. Kini ang lifestyle nila Mason is not living by faith. No? Ang pangutana, ikaw luwas na? Yes, pastor. Nagkinabuhi pa ba ka ang pagtuuha? Kaya kung nagkinabuhi pa ka ng pagtuuha, bot pasabot na kasi kabubuton sa Dios. Kaya ang mga nangaluwas daw nagkinabuhi sa pagtuo. Bot pasabot, ang pagtuo dili mo makita pero gilauman nimo. Kaya naman nagsalig ka sa pulo sa Dios.
Nga nila kasiguro kang naluwas ka. Tungod kay nagsali ka sa pulong sa Dios, na sa dihang mundo mudawat ni Kristo tagaan kang kaluwasan sa imong kalag. Pulong na sa Dios tungod sa imong pagtuo nakaangkon ka anak nga kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo, ingon na pulong sa Ginoo, di justify ka, di pa kamatarong ka. O kanang pagtuoha mo na gipangita sa Dios sa imong pagkinabuhi. Sa panahon nga magkinabuhi ka sa pagtuo maigsoon, nganong na atay mga problema nga maabot, nganong na ay mga kalisdanan nga maabot, nganong na ay mga trahedya nga maabot sa kalibutan. Aron nga ang imong pagtuo makita kanunay sa imuha, kung nagbarog pa bakit gihapon ka, sumala sa kabubuton sa Dios. Tanaw na to ha. Sa panahon nga maglinog, unsay reaksyon nimo? Ang mga unbelievers magbugaw og mga baboy. Buwa, 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 buwa. Mga anak. Napa makaanak? Dili na baboy nag-unga sa ilalom. Reaction na siya tungod sa gitawag na to sa bursting sa volcanoes na to. Eruption. Naon ni anak, nay mulinog siya. Dili na baboy nag-uungad. Yang uban magsingit-singit, buwa, buwa. Ano daw ang linog? No, that is not. Naagya po na sa itong superstitious belief. Ano? Pag naibagyo, kung siya bahato ni mo, hayo ka sa Ginoo, protektahan ka, una. No? Pag naay mga pamaagi sa panggamanan nga i-rescue mo, so tinga, likas na magikan diri kay ang tubig mo bulog ni siya, pila ka oras na karon, taas na kayo ni. Awa na dayon, kaya mo rin pamaagi sa Diyos. Nangayon mo tag protection, di ba? Gamitin mo sa Ginoo na magamit ng Ginoo mga instruments. Ang tinuod na nagtuo sa Diyos na ikson, o patuo sa pamaagi sa paggobyerno. Amen? Disulti kita sa Romans chapter 13. Nakita magpailog sa panggamanan. Kaya mismo ang government, gi-institute man sa Ginoo, gipundar man sa Ginoo ang government. Regardless kung kinsa nang nalingkod diha, kinsa naglid diha, may tagkurap man na kaysa, sige lang, mo may gimutang sa Ginoo na diha. Kabisa kung saan ito, tarong-tarong maigsoon ang mahitabo, kining kalibutan mo samot na gini kadautan. Bisa pa kinsa mga leaders, mo bitong maabot ang panahon nga si Jesus Christ will reign sa atuwa for 1,000 years diri sa kalibutan. Aron makita sa mga tao nga muna tinuod nga kalinaw, muna tinuod nga tinuod tarong. Pero mga leaders na to karon diri, kanang ato pang butar-butar na to, mga makasasala ang punapareha na to ng mga believers. Pero, pagtihan ta mo, election may tawagan. Ayaw mo mag-Ginoo, mga igsoon pa lang sa Ginoo, pagkatapos, ang imong ibarugan si Pulana, diri si Pulano. Sige lang, kana naman ang panahon. Kristohanon mga ta, mga anak sa Ginoo, di na tugupo ng atong relasyon sa Ginoo. Kung sa'yo nang giawan na nung sa Facebook ng uban, galing kay si Kuwan lang giakuan na, ayaw! Mabit ang kitang election kay na kay right to choose. Suportahan na ito tanan. Dili lang kinaya nga, tao man ko ni Kuwan, bisag dili lang uli siyang lingkod. Siya may naas na utudanan, ato suportahan. Amen? Ako wala akong mangupanya, pero ako magpasubot ba? Usahin, nag-iaway na sila tungkol ang eleksyon, dapig-dapig na ni kandidato, nangaguba na yun ng relasyon na yung Kristohanon. Hindi na akong tinggalay, no? Pag magsimba, hindi na ako simba, kaya simba pa to. Kaya kapulano naman to siya, kapulano. Ayaw, hindi na. Ayaw. Hindi pa. Itong relasyon, ingon na household of faith, no? Magpabilin niya, nagkaimutan sa Diyos. Laban taan na itong kandidato karon. Nya, sweldohan na ka. Dili, baya. Ganahan ang tingali ka, kay na kay advantage ka nakuha sa iha, okay ra po. Nya kining isa po kay nami advantage po na iyang gi-expect po sa isa, na nang-giaway na mo. Ayaw mong giaway. Dili maayo. Sige lang. Dito lang ko speakers, ikaw speakers, sige lang. Election man eh. Dili man siya, dili man mawala imong kaluwasan kung di ka mo sunod sa inyong pastor. Sa election libre ta na.
Sa doktrina, magpabilin, ang istrikto na ko sa doktrina. Di pwede nga maglain-lain ta. Pareha kita sa doktrina, amen? Pero sa eleksyon, wala ka siya mong manok. May kong gihapon ta. Dito mong giaway na unsaw. Giaway na, ayaw. Sila ka na imong gisali, ay imong labanan, ipernohon kaya wala sila ng luwas. O na, ang ako kandidato, ako siguro luwas na po rin, wala pa ganin. Nya, nag-iaway na ito mga luwas, tamo na nawa ng luwas. Ayaw. Nga nag-grudges ang isa't-isa, hindi, kita ganahan mo talaga, nala po na siya ang nil. Nalanig ka ganahan. Ano yan ang pastor ko na, wala ba rin, tas pikas na ba rin. Ayaw. Ayaw kung alin nyo ang ato ang union diya sa Ginoo. Ayaw. No? Kisay mo manong diha sa kwan, sige. May gaya. Bakit ano kita election kay natay right ka na usa. Imo ka ng kabubuton kung kinsay imong butuhan. Kaya na may uban nga, hindi dire, pero pag-abot dito sa paglista lahat di ay. Napagwat na buhagi anang kwanto muna. Anang, si tawag anang magbantay. What's here? Kapila ko na yung what's here ito muna. Pinati sa nga, iridlam at ulan dire yung makakwarta tama. Lima. Kasi mo gusto. Pero ay po, ayaw kasuko sa imong igsoon kung tuas pikas dili sa imong kandidato. Ayaw. Nga naman, muna itong agi sa yawa ang magsumpok-sumpok na nonta. Dili na mausa. Dili na makapadayan ang bulaton sa Ginoo kay nag-iaway naman ta. Nasa na to, amen? Muna living, dapat sa living by faith. Ikaduha, choose prosperity through worldly perspective. Kana bitaw naningkamot ka, mamulambo ka, pero ang imong pamaagi kalibutan nga paagi. Mga tago gamay advice ninyo ha, ng mga businessmen. Sa business dapat lagi kay plano. Dili lang kay ako magplano ko maghimo ko tindahan, maghimo ko irada. Dapat nagpuno kag unsay imong tindahan, unsay imong paninda. Unya kanang imong tindahan, unsa man demand ba na sa nagpuyo sa inyong palibot or dili? Ano? Kay dapat naman kay kita ako feasibility studies. Botol gistudyhan nimo na kung kini mga halin ba ni akong kuan or else baka ginan siya baka apod ko. Ano? Nya pangutana, unsay imong kasinugdanan sa imong puhunan? Kung ang imong puhunan inutang nimo unya ang imong ginansya mas gamay kaysa imong puhunan na mura kang nagtubok ana. Muna sa feasibility studies i-state gina dito unsay possible na ani moato ni panlitan mo ni siya muna kung ang investment akong gitawag na ko COB Capital Build Up CBO day kalimutan CBO no CBO capital na unya unsa may ROI nimo unsa may return of investment nimo tapos ginansya nimo istudyhan nimo na una adi sir ka mo sa mong business unya na kay plan A na kay plan B na kay plan C ana kay kaso na problema sa plan A na yung support nimo mo plan B unya kaso to the extent pagig na problema po ikas plan B na kay plan C. Ragana no? Kung ang tanan nimong inutang na siya, unsa mo imong ibawi? Nya asa ka makuha konsumo nimo? Dihara gihapon sa imong gibaligya. Wala. Madugay, malunod jud ka madugay. Kaya di man ka makabaw isang puhunan. Sige na wala ka. No? Lahat isa ka, example nito. Sa mo nga nagnegosyo ka, nga wala ka idea, ang may tabo, maghapos na ka sa utang na hinoon, madugay. Karon, nana, pastor, nana ko'y puhunan, nana ko'y tindahan, nana, o, unsa ko'y proseso nimo sa imong pag-ipagbalik-ya? Huwag ka na kasi silingan, limbong gamay ta, kaya kung dili ta mo limbong, dili ta mo suwag. Sayo, kay ang muhatag nimo og kanang gitawag og client o kanang customer, ang Dios ang muhatag sa imong customer. So dapat ang lipayon nimo ang Dios. Na kung imong honest to goodness himuon nimo, bisan pa to kapikas kali ng mga tawhan ang mga na sa imo kay siguro sa Ginoo dito ra ka sa akong anak kay ang asukar nga 1 kilogram
1,000 grams gid na. Ang isa ka litro nga gasolina nga gibaligya na 1,000 milliliter gyud na. Nasayod gud ang Ginoo kung unsa na sa sunod nimo na. Pero kay nang limbong naman kadaan, kay mingsanod man kani kalibutan sa limbong gamay aron mulambo. Mga igsoon, ilang ginikanan ang yawa man, ingon ang yawa, simbahon ko nimo ihatag nako sa imong giharian sa kalibutan. Pero kay anak mga ka sa Dios, dapat ang imong gisumbanan ang Dios. Ang Dios mimuhatag sa imo sa panalangin. Kanang ROI nato, kanang ito return of investment, but pasmot ginansya nato, blessings na nagihatag sa Ginoo sa imuha, pinaagi sa imong paningkamot sa imong tindahan. ROI ang tawag anak sa ato ang ginansya. Amen? Na ayaw kung maghimot ta through worldly perspective, mga pamaagi kalibutanon, di gud malipay imong amo. Ang Dios di amo na to. Sila kay mo may trabaho sa yawa, imong ginasaraman sa kilo, sa brown sugar, na imong gihatag anak kay 700 grams sa mansa. So ang iyang gipalit sa mo 1 kilo, wala mang 1 kilo. Nakawala ka? Sa kalibutan mo na pamaagi. Pero kung Kristohan ka, dapat honest to goodness. Patingan na lang ng masilingan ni mo nga, dito mo siya umulit ka na, may ato rin yung agian, ramata, bote ka, isuko mo na sa Diyos. Amen? Uwag na uwag ka ni, gisuko sa Ginoo, pagpakaon kang Elijah, nga naman, tungkol kay si Elijah, nagpatuo sa pamaagi sa Ginoo. Ingon ng Ginoo siya, Elijah, sige, nag-ampo mo ka, drought, ulay ulan, sa ito pag grabe gini nga paanron, no? Ganing tawagan na huwaw. So kabalo ang Ginoo kung asa siya i-comfort. O ato lang sa Brook Chiret, tuyok lang dito. Ako na bahala niyo sa pagkaon. Nagsunod lang si Kuan. Wala siya, kanya Lord ako pagkaon. Wala reklamo si sa Kuan. Elijah, ato lang sa dito kay ingon ang Ginoo. Buntag sa'yo, nanay. Wow! Dalang pagkaon. Pamanyag kaon, inom siya tubig sa Brook Chiret. Pagkahapon, ano pong uwak? Dalang pagkaon. Naman na sa Bible. Diba? Kinsa may tao na magsugo ng uwak. Nilay, ang Diyos may nagsugo ataw. Miabot ang punto nga nahurot ang tubig sa Brook Chiret. Yun siya, sige, ato ka sa saripat. To ako gianda man itong babaeng balo, may maatiman sa imuha. Liman ka na ang babaeng balo in town na ay gamay uwil o niya gamay kanang flour or di mo na tinapay niya tungkol sa sahulaw atong panahon na may sumula sila harvest. Pero tanawa, nakakita sila panalangin tungkol kay nagpatuopon ang babae sa alagad sa Diyos. Iso, bago siya sa Ginoo di ato sa dito, nakita gini ang babae nga nagkuhag duha ka sanga karon iloto sa ilang katapusang harina. Hindi siya pwede maging tubig. Ako na yung babae tubig. Napatay ang tubig ito. Pero hindi man bihag. Nganong naihulaw kay walay ulan. Ba't pa sabot minus o tubig. Pero ang ipangayon na tubig. Ako ha babae tubig. Pataliko din siya. Apilig ko pan ha. Apilig pagkaon. Na-explain ang babae. Yes sir. Kita kanin duha kay steak na kan. Mo ni iluto na ko sa katapusan ng oil o katapusan harina sa ako o sa akong anak. Tapos anak mga matay na. Wala naman sila means of living. Ingon si Elijah, unahalan ko. Kaya nga naman, nasayod siya, nag-isuko siya sa Ginoo para maprotektahan ng mga kinipabigahan. Gisulti sa Bible nga ang babae wala magreklamo. Lakaw ang babae, wala siya tubig, luto siya sa katapong harina. Siyempre, kaya ko si Elijah kaysa iha, usa sa bata. Tingali, iusa rin ito. Ikaw, may nagot. Usa. Hatag niyang pagkaon o tubig. Samtang nagkaon si Elijah, ginom-inom sa tubig, isa. Pagluto para sa inyo. Wala din kayo makita sa Bible yan, reklamo pa, ginamit ako kayo umura na! Ikaw magkagunahon ka, wala mo! Wala kayo makita niya, wala. Ang masako ang babae, wala.
Ang babae, dito siya na, alagad ka ni sa Ginoo. Diha na makita ka alagad sa Ginoo ni. Adto sa kusina, pagtanaw niya, ang iyang giluto, nga maura kadaghan, maura po nang nasa sudlanan. Siya, o niya po rin, giluto niya. Kasi nalimot ng tingali ko, no? Natuwa na rin ako to. Pagluto niya, luto siya para sa iyang anak. Nakakaon sila. So nahuho na yung tuhurot. Kaya bisag nalimutan ito kung pag-iwi ng kangleja, nahutong palitan. Pagbalik niya, mamahaw na sa tani. Pagtanaw, pagkabuntag, maura mo yung kanaghan yapon. Natulog na ginusilutuan niya. Pero ingon ang Bible, hantod mingabot ang ulan, hantod nga hingabot ang harvest nila. 5 ka anak. Imposible na ginamay tabo o lagi ki-harvest. Pero na ang supply. Maigsoon dili ginato siya, di ginato malamangan ang Dios. Nga naman makahimo siya sa dili ginato mahimo. Muna kumusunod ta sa kabubuton sa Dios maigsoon, dili ta magkinabuhi nga mulambo pinaagi sa kalibutan nga paagi, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios. Amen? Trabaho ta, kanang makapalipay gihapon sa Dios. Kung ikaw inadlawan ka, bisa kulay na bantay nimo. Trabaho ka kay gisulan man ka. Diba? Kamu nga nagtrabaho, empleyado sila, bisa kulay yung boss, do it. For the glory of God. Buhaton na para sa kalimayan sa Diyos. Eskwela mo, tara mo eskwela para simaya sa Diyos. Kaya naman, sa parang mahuman mo, inyo, magyapon ng merit, di mo na mo. Inyo ng merit. Kaya panikabot mo, pinagi sa grasya sa Diyos. Muuban, tuguti nga kuyog ni mo ang Ginoo. Lord, pahumanon ta ko ni mo, Lord, nga aron magamit pagid ko ni mo dugang. May magamit pag Lord, buat pa sa nag-eskwela pa ka, nagpagamit na kadaan. Kasi paggamit niyo kung human na kadaan. Dili. Di ko mo ito, anak, niya na paggamit mahuman ka. Wala ka paggamit ng wapa ka mahuman. Ang mapilan, ang ginagawa, katong mapilan sa ginagmay. Kung mapilan daw kas gamay, mapilan kas ginagawa. So, doon nila, alisir ka mapus na mahuman ka, dili, samtang nagpadulong pa ka. Bot pa sa bot karon samtang may kahigayunan pa ka. Ay nagulatag mahuman ka, alisir ka mapagalit sino. Dili, samtang napakay kinabuhi, bahala, unsa na kalisod ang mga project, unsa na pangalagad o tarong sa Ginoo, bisag na ay mga kalisdanan sa pag-eskwela. Kaya nga naman, ang Diyos may tawag sa tuwa. Kining mga tawhan na maigsoon, kining silot o ang iyang asawa, no? Through, they choose prosperity through worldly perspective. Ayaw. Nang inabuhitan ni kalibutan, dapat ka nakapalipay gihapon ta sa atong Diyos. Amen ba? Amen. Dapat lang. Letter C, separated from those that were living by faith. Kinsa man living by faith, sila Abraham. Pero may biya sila. Kaya naman, nakita nila nga masulo nila ang area. Nara na? Di na ka mga lagad sa Ginoo kaya masulo nimo ang tanan para imo. Wala hino imo. Tanawa ang kahimtang sa kinabuhi ni Naomi o ni Elimelech. Dito sa Bethlehem, Judah, maigsoon ang lugar na diin ko ang ipundar sila sa Ginoo. Pero pag abot sa mga pagtanaw lang, tinghulang na raparon, mubiya na diri o mato sa Moab. Namiya sila diha sa lugar na ipundar sila sa Ginoo. Hingadto sila sa Moab. Pag abot sa Moab, maigsoon, nanagpo ang mga bata, si Chilion o si Malon. Unya, namatay si Elimelech. So nabalo na si Kuan, Naomi. O pila ka mga panahon, namatay po si Malon o si Chilion. So, purot na sila mga babae tanan. Kung ano nabili nila mga breadwinner. Ang naitabo yung si Naomi, maulit na lang ko dito sa Bethlehem, Judah. Unya ka mo, hindi na mo, kuban-uban mo na ko. Na, kinsa po may pamanon ninyo nga bata. Tigulang naman po, nyawan ng kibana. Kung magulat-ulat po karos kumanak, kanina, palitan karon. Na ako'y mabana karong gabi. Unya, paabot mo kanong sa araw, muda po akong anak. Or niyang duha, mabana ninyo. Pangulit mo, pangulit sa inyong balay. Ulit mo, ulit. Ang isa ang ulit. Sige maha, imong bayak ka. Sige ulit. Ulit sa isang balay. Pero si Ruth, nagpabilin sa iya.
Kung punto diha, himbiya sila ni Sarah, kasi ni Sarah, si Naomi, o si Elimelech. Siro-siro, kung pumalik yan, siro, hibiyaan, murag, himbiya ka sa kabubutong sa Diyos, para igambulin mo sa imong kagustuhan. Tanawa, uli siya, siro-siro. Wala pag uli niya, sige, di ka mabiyan ako. Ingon siro, ayaw ko, aghatang na, mulakaw ko. Kaya kung asa ka mo at tukod ko, asa ka mo pagkamatay, dito mo pagkamatay. Ang imong Diyos, mahimo akong Diyos. Ingon si Naomi, wak tinaganan ani. Sige, ulit ko, uban ka, uban. Pero tanaw, pag-abot sa Ruth, pag-abot nila dito. Dili ang story ni Ruth, ang story ni Naomi. Pag-abot dito, kita sa mga printa, uy, hala niya si Naomi! Mas ito bang ni Naomi? Ayaw na ko yung tawag ni Naomi. Tawag ko ninyo, tingala niya, Mara. Kaya ang Naomi is blessed, ang Mara, pait, kapaitan. Kaya nga naman, gitong lumi sa Ginoo, kaya himbiya sila sa kabubuton sa Diyos. May son, kung mabiya tas kabubuton sa Diyos, tinunglo na ikadaan. Asa pa man kapadulong, ay panalangin ka sa Ginoo, matinunglo naman kadaan. Basta mabiya tas kabubuton sa Diyos, nagawas na tas kabubuton sa Diyos, so wala naman sa panalangin. Ayaw, tas may ito magpabilin ka sa kabubuton sa Diyos. Amen? Ayaw pag-separate, ayaw pagbiya, ayaw pagbulag gikan sa mga tao nga nagkinabuhi sa pagtuo. Kaya nagpadahis mo pangalangin sa Diyos, may iso nagkinabuhi na sa pagtuo. Inyong pastor nagkinabuhi na sa pagtuo. Kaya kung wala sa pagtuo ni, nadugay na kayo ni. Kaya kwarta, kaya dalas na gulat. Kung kilbutanon, kanya, ngayon ano mantaan yung trabaho nga wala sweldo? Kung sa tinawanon ba? Ay, may amantaan yung trabaho na wala sweldo. Si Mrs. lisensyado. Nalabahan na sa gawas. Ano din naman ito kwarta? Dili. Kaya living by faith, pwede ka buhiyon sa Ginoo. Isag wala pa ka ng mga syudad. Ang presensya sa inyong pastor mo ay prueba sa living by faith. Wala mo kisweldo. Pero hantod ka rin, mabuhi man eh. Wala na nalabahan po ito. Magapit problema sila. Di ba? Nakatusap ka no? Oh. Kung may kakibali, kami wala may sweldo, wala may kalunan, kaya may mga sweldo. Wala may mababad sa utang. Ang uban, di sweldo, pero ako may utang. So, di na mo basihan. Amen? Di na may basihan. Pero kung naakas kabubuton sa Diyos maigsoon, ang Diyos magpailunag sa kinabuhi natin. Kung na kayo mga problema, bisa pa natin mga kalisdanan na nagtamo, mupadahin na sa Diyos, anam mo na sa Ginoo, ayaw kalimot maigsoon nga dili gusto ang Ginoo ng magic-magic. Pag na-solusyon sa problema, anam na, dili na kong, dili. Kaya bisa ganun kano lang pagdako sa bata sa tiyan sa mama, na, siya ba yan nakabulan? Magtanaw ka ng burong, mura kang bugiro, pero lisog na yung mga pala maglisog, ginawa na sila, pailin-ilin ka. Di ba? Tinod ba na akong ekspresyon? Di ba? Na yung mga pala na sa ang bata, kung nga sa ilaha, imbis kay gusto mo hayang, di ka huyo, hayang, magita pamaagi, aron, nindot-nindot ang paminaw sa pagginhawa. Ano? Siya mo na kabulan, naladala nila. Oh. Pero yun sa Bible, sa panahon nga maglilibor na daw ang babae, pagkatapos mugula na ng bata, gikan sa tuguangkan, malimtan niya ang kahasol sa iyang pag-atiman sa bata. 9 months, kakapoy anak niya, ka ng paglibor yun. May dumdumwa itong babae, with all the colorite yun, wala, mapahatan na na ako biyan-biyan siya ito sa kwarto. Papa, man maglibor. Pero mo, ano ito kadlawa maglibor? Paglibor kita niya, simot pa imo diri. Wala ka ng kuruwak-kuwak kita wala kabuhi. Tanaw mo? Kaya ang mga nagsingot na diri naman, diri ang mga lukuro na yan, abot sa buhok. Ay, sa kagwa pa sa babae lagi, basta maglibor na, guba, ginundagoy na. Sa telephone mo na lang. Pero yun ang Bible, sa diha nga makagawas sa daong bata, malimtan niya ang kasakit nga iyang giantos. Kaya naman, tungkol kinausap kinabuhi na nahimugso. Tubangan niya. Tanaw, waragit kumayo ang Diyos, no? Ayaw pagbiya.
sa mga tao na kinabuhi sa pagtuo. Sila, hibiya man eh. Nga naman, kaya nag-apa sila nga masulo nila ang Sodom at Gomorrah na area. Manay lifestyle nila ha. Punta sa pagkasibagat, dili. Magkinabuhi gyapon ta tas pagtuo. Amen? Bisa pag may dagang kwarta, magkinabuhi gyapon tas pagtuo. Pag wala tay kwarta, samot nga magkinabuhi tas pagtuo. Pag arang-arang ka igo-igo ra, magpabilin gyapon ta magkinabuhi sa pagtuo. Kaya nga naman, diha malipay ang atong Diyos. Diha malipay atong Diyos. Amen? Sa Genesis chapter 18 verses 23 to 33, ngato sa Genesis 19, 12 to 38, ang katibok ani maigsoon, sa dihang pagawason na sila, gunubo na sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Ingon dayon si Abraham, kung panalitan, katapusan na lang din sir ha, katapusan na lang din. Kung panalitan, na puro rin makita din matarong dinga, kaglagong kung paghihapon ni mo, di siya, dili na mo uliglagong, tungod sa napulok. Yaman ka? Grabe na hangyo ni Abraham, kung pwede lang, kaya nagot niyo pag umangkong nito, ang pamilya. Pero sineta ko make sure kung imong basahon Genesis chapter 18 padalo sa chapter 19, mabasa gyud nimo maigsoon nga si Lot na si asawa duha na. Ang iya yung sa Bible dito sa verse 12 siya, Lot's family should have been more than 10 righteous people. But pasabot ang banay ni Lot, sobra na pulo sila, no? Nga naman sa verse 12 naging siya o sa verse 14. Kaya nga naman nagisulti diha Lot and his wife. Sa ito paduha na daan, si Lot o iyang asawa. Unya, sons. Iyon sa Bible, sons, bot pasabot more than one. At least two, no? At least two, plus their wives. O ang iyang asawa. Sakot naman ito sa pamilya ni Lot, ibalik kay asawa naman itong mga babae. So si Lot o si Lot yung asawa, unya, at least two, kay sons man, disputan sa Bible, plus their wives. Sa ito pa, duha ka anak na lalaki, plus asawa upat, plus duha silot ka unom na. Ingon pa rin ang Bible diri sa verse 14, sons-in-law. Because sons-in-law, that is more than one kay sons man. Diba? Kung pronoun na gani, ang kanang plural form gani, so more than one na siya. So bisang muli kita duha lang, sons-in-law, yung duha lang kibali, Mr. Corten, plus at least 2 daughters. Plus duha ka anak daw niya. Kay ang anak ni Lot, babae, kay naman siya sons-in-law. Sa ato pa, ihang mga, ang bana ato sa iyong mga anak na babae, in-laws na to nila, di ba? So, sa ato pa, napulo na daan. Kay upat, napulo na. Plus the unmarried daughters, katong gipagawas ko yung ni Lot nga duha ka dalaga. So, naiduha. Sa ato pa, kung imong wapay labot ang plus any child akan nila grandchildren ha. Di na ito mag-iskot ako lang, katulang sila. Ang main kibalik. O dosin na sila. Sa ito pa, di yun sila makalaglag ato kaysa naalang yung makita bisag na pulo, di malaglag. Dosin na daan, wapay labot ang mga apo. Muna inyo po yung basahon sa Bible Mason. Hawa mo dire, kaya dili yung makalaglag aning lugar ha, kung naapa mo. Potong ikuha di sa sige, sige. Pangita mong lugar nga masayit mo. At kung mo dito napit, ingon na sila, pwede dili lang midha, dito na lang atong lugar kay hadlok may basin na daghang mananap sa bukid. Kamu, bahala mo basta kay dili mo diri kay nga dili may makalaglag kung naapa mo. Pero ang warning siya, panlakaw mo, no? Save for your life, pero ayaw paglihi. Dako kaya nga impact na hindi ka mulingi para sa Kristohanon. Ay, naglingi atong yung mga tagahapon. Eh, kung pala inom ka itong una, ay, napilipin ng inom. Lingi, o pa niyo na. Delikado mo na. Kaya usahay, baka, nindot po daw. Basta malingihan nyo niyo, pag ano. Manuto. Ay, yung mga tabako ito na si Moapil pa niyo, ay yung marijuana. Na, delikado, madakpan, nakakaroon. Mas ulo no kayo, anak mas Ginoo, ano, delikado din kayo. Ay, naglingi. Ay, naglingi ito. Sa dito ito biyaan na ito. Ako, dyan kung magmahay ng biyaan ko itong mga bisyo na ko sa kinabuhi. Salamat ko sa Ginoo, anak. No? Ingon ang Ginoo, ayaw paglingi. Pero nakabalo kita sa pagibasa na ito kagaina, no? Chapter 19, verse 26. Ingon ang Bible, hinglingi gid siya.
Mawili siya sa iyang gibiyaan. Ako ito apid akong refrigerator. Bago ra ba to? Ako yung among balay. Bago ra ba to gi-extend? Ako yung mga baboy ito dagko na ra kayo. Na, malitson dito. Nabalaka mo gid siya. Iyon na Ginoo, save for your life. Hilingi man yun. Nanahimo gid siyang pillar of salt. Gusto ka, mahimo kang inana. Mahimo mo kang kadungganan tingalis mo kalibutan pero din kun maayo. Nang sa to si Jinky. Nahimo laging haliging asin. Nang sa man, ingo mo gutong Ginoo nga di siya paliging lingi man. Na istorya na atong membro sa kabalbalan tungod di siya. Ang ilang trabaho daw nag-umbaw daw sila sa anang lugar sa Sodom and Gomorrah. Kung imong adto na lugar nito, tanaw nimo mura na siya abok. Karon niya. Naa daw makita gid na bisan karon tan-aw daw nimo naa siya porma babae pero nahimong haliging asin. Wala siya matunaw. Kay bisan pag magulan, di siya matunaw. Nya talag sila kung uwan dito, di mo presa tawa diri nga. Binulan. Dito talag sa raman. Pero yun siya naagi daw, tinuod gina. Pero engineer mo to siya, itong una, despite siya sa pusotere, karon na yung member pusotere. Kaya nga naman, ang gisulti sa Bible, na-prove niya, tinuod gina ina. Nalimod ka anak? Ano? So, dili gid matulis ang Bible, tinuod gina sa Bible. Nakita ang mga Kristohanon, luwas naman ka, anak naman ka sa Diyos, we are reminded, no? Karon gipahinumduman lang ta sa Diyos, may tungod kang Lot's wife. Nga nahimo siya usa sa reason kay wala siya mopatuo sa pulong sa Ginoo. Ano nahimo? Nahimo siya pillar of salt. Ikaduha, tungod kay hindi obeyed siya. Gipagawas na kudunta sila. Higayon na gid kay ito. Oh, dagan ano mga buhay mo? Ayaw lingi. Lingi man gyud. Nahimo asin. Hantod na karon. Asin pag gina. Dali kay ginan nga makadto ta dito. Tugutan ta sa Ginoo makalanggat ta diri ato dito. Mga tata. Sigurado gid ko kadili ginaate kinga manusot ko na sa Bible. Pwede pati nga ito gulit-gulitan mo lagi na kay kahit ulo ay ka patuo sa Ginoo tunguna. No? Tingnan na Ginoo mas bulahan mo tong muktuo nga wala nakakita kaysa nakakita nga ang tuo. Di na si Tomas, di ba? Kita wala nakatuno, wala kita na dito pero kung tinuod na mo tong sa pulong sa Ginoo, good as cash na ako sa business pa. Amen? His family should have been more than 10 righteous people. Ato nang ikwenta na siya, excluding sa iyang grandchildren. So, ma-spare gito ta ang city. Pero, nga naman, wala mapod sila pabilin dito, kaya nga naman, dili po maayo ng testimony. Ipagawas na lagi sila. Dili pa lang tungod sa inyong ginikanan, nga nangaluwas, dili tungod kay kamo nakaangkon o kaluwasan, na i-appeal taon-taon magreglag-lag diri sa Sodom ug Gomorrah. Unya kay nakita mo niya bisag makasala to sila, mga anak sa Dios, makita mo ilhanan nga ikaw anak sa Dios gyapon. Nagtuo ko katong tang babae asawa Lot o katong duha ka dalaga nangaluwas kit tingal ito unya si Lot kay na may ilhanan kaya sa Ginoo niya pagawas. Mura gi pagawas. Hingsumpak pa gid ang isa, natulura gi nakalapos. Tulura ang lapos. Una-una daw, nagisgot kami ito sa kinabuhi sa asawa ni Lot. Base na ana na ang kinabuhi ni mo karon sama niya. O agihapon ka mo pa to. Unta karon sa mensahe makadungog ka unya imong tuwahan ng pulong sa Ginoo. Sa Genesis chapter 13 may so verse 17 ingon sa Bible, don't verse 19 verse 17, don't stay and don't look back. Pabasa gid na ang command sa Ginoo. Genesis chapter 19 verse 17 ingon ang Bible, don't stay and don't look back. Ayaw pabilin diha. Tagan diri dito nya ayaw paglingi. Pero hinlingi gyud. Yung sa verse 56, she became a pillar of salt. So na sa Ginoo, escape for thy life. Di man ka tagaan ka kayo sa Ginoo, aron dili ka madaot. Pero wag ka mo iskapar. Ini siya, look not behind thee. Ayaw paglingi. Neither stay thou in all the plain. Escape for the mountain, lest thou be consumed. Pero tanawan mo sa verse 26, ingon ng Bible, she became a pillar of salt. Nga naman, but his wife
look back. Yun na ginag, ay, lingi mo yun. Nahimo siya haligi asin. Maison, sa panahon nga mahimong asin, dili sayon, mahimo kang pinalugsot. Kung panalitan siya, no, wala siya mamatay, nanaragya kung pito-pito kang mata na ba, di nagkakalakaw, dili nakakabiya. Ang imong mga tinuha, di naman tabo. Nga naman, nakalansang nakapirmi. Kung napay, kana tingali, kung panalitan, kung kana siyang bayahan na karon, napay pangunaw-una gyapon siya, nagmahay na siya. Uy, may pagpapunagliho, o pagpapunaglihi. Kadagan pa unta ko. Mahimo na kang pilugsot, nagpasgot, stagnant mata. Dili na ka makahimo para sa dimaya sa Diyos. Nang ayaw pagpabiliin diha sa mga dili mayo. Sunda ang kabubuton sa Diyos. Imong lifestyle unsa karon? Kuno na daw. Ang imong lifestyle insakto pa ba o dili na? Ingon sa Bible, kini mga tawanan nga mimbiya sa sagadli nga kuan pag kinabuhi. Tanaw sa verse 30, ngadto sa verse 38. Mabasa nimo siya maigsoon nga mikaabot si Lot dito sa usa ka lugar pod, no? Iyon ang pulong sige dito sa Zoar. Abot sila. Ang iyang kauban dito ang iyang duha ka dalaga. So ang una-una po sa iyang mga dalaga tungkol kay wala sila namanso sa pulong sa Ginoo, wala sila makatubo diha sa Ginoo, maigsoon kay nakabiya naman sila kang Abraham. Kasi Abraham may titudlo nila may tungkol sa pulong sa Ginoo. Kaya himbiya ni mga bata agad may pumasla o dito na nahitaw sa Sodom at Gomorrah. So wala na sila knowledge may tungkol sa Ginoo. So ang ilang una-una maigsoon pag-abot na sa Zoar na kita na rin nagabilin nga tao sa kalibutan. So unsa ano to pagdanghan? Di ba? Wala nilang lalaki ano nga makapadaghan sa ato. Di ilaro na ito si tatay. So gihimo na gihubog nila. Gihubog kay naghimo man sila kuma. Kunya na mas like grape juice. Hantod ilang gihimong bino, hantod ingon ang Bible nahubog na sila. Pagkahubog niya, maniho sa mga babae nga hantod nga nangaburo sila. Ang tawag ano may incest. Anak sa ilang tatay sa ilang anak. So ang iyang anak igsuon niya nga anak niya. Kunya sa kang Lot, anak niya nga apo niya. Oh, sa English tawag na incest sa mga apo na. Pero dili toyo unta ni Lot. Pero nahitabo man nganong kulang sila sa kahibalo sa pulong sa Dios. Mana basa gid mo sa pulong sa Ginoo aron ayaw mo magkumpiyansa nga magaduhog mo Miyerkules kay manimba mo Domingo o Miyerkules magadungog mo mensahe pagka Domingo na magadungog mo buntag magadungog sa hapon. Ayaw dili na enough. Dapat ikaw mismo na mamalandong ka sa pulong sa Ginoo kay anak mo ka sa Dios. Amen. Basa sa pulong sa Ginoo. In kaso dili ka gwasa, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, pwede ka makapaminaw, no? Kato ganing buntao, gagana ka sa pulong sa Ginoo nagwali pa. Ato ito sa pikas na area na ito muna, di po nga pamaagi nga magwali man ka, asa man ka mga bersikulo. Siya bato niya, ipabasa niya sa iyang anak. Maminaw siya. Naman ka anak, iwali niya. Kujawag kung muna na, grabe nga, mentality ang tao na. Iko, yun sa nyo pagkabalo may masawa guwapa, butaman ka. Katawa siya, yun siya, pastor, ma-determine daw mo na sa tingog. Oy! Ala di ay. Sa tingog gay na. Orang kita nga din buta mo ra sa tingog ay. Matanaw kita. Wa pa gid siya. Ano? Buta din eh. Dili sa tingog ay kada mga tingog mga maayo pero wala subas yung mga babae mo. Tingin sa tingog. Pero may isa ni nga pulong si Ginoo din eh. Nahimong incest. Basahon nimo chapter 19 verses 30 to 38, nahimo sila incest. Ang anak nila sa isa ka babae, ang tawag ni si Amon. Ang isa si Moab. Muna siya ang mga kanang dako-dako sa lugar na gitawag Ammonites. Kaliwat sa Ammonites. Ang sa Moabites pod kaliwat pod gihapon. Sa ato pa parinti ra gihapon dai sila ni Lot ug ni Boaz. Moabite man siya, anak man siyang Lot. Si Lot kay apo ra bay gihapon na siya ni padili kay si kakahakog naman ang Israel. Kung imo na parinti ra gihapon kay kagikan ni Jacob batok kag Abraham. Niya si Abraham
Pag umangkon na silot, ano? Ana gyapon. Adi lagi di na maayo resulta. Oh. Yan, resulta sa panahon nga mapalayo ta sa kabubuton sa Dios. In conclusion, my son, Lot was a saved man who believed in living right. Kaya mabasa mo nimo sa 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8. Basahon sa nato na. Before ta mo tapos ha. 2 Peter chapter 2 verses 7 and 8. Ingon ang pulong sa Ginoo diha. 2 Peter chapter 2 verse 7. Ingon ang pulong sa undelivered just Lot. Ha? Ang tarong daw nga ang undelivered just Lot. Ang Ginoo daw nagpagawas sa Ginoo, nagpagawas sa Ginoo si Lot nga matarong mixed with the filthy conversation of the wicked. Sa pagkinabuhi niya, napalibutan siya sa mga dautan ng mga tao daw. Verse 8. For that righteous man, katok tao daw nga matarong daw si Lot, dwelling among them, nagpuyo atong mga taong dautan, in seeing and hearing, nakakita, nakadungog, vexed his righteous soul from day to day. Gisakit niya iyang kalag sa kada adlaw. His righteous soul, ang tarong daw ng kalag, gisakit niya sa adlaw-adlaw kaya nagkinabuhi siya kuyog atong mga tao nga unlawful deeds. Kung mabiya na ganito sa pagpangalagan sa Ginoo, mabiya ta sa kabubuton sa Dios, unya makig-uban ta sa mga tao, mga dili mo tinuod sa Dios, mga dautan ng mga tao, ingon ang pulong sa Ginoo, sama ka na kang Lot. Luwas unta siya, believer ta sa Dios, living right, kabulo siya sa pagkinabuhig tarong, pero wala siya nakakinabuhig tarong, nga naman naa siya nagpalibot sa mga dautan ng mga tao. Pero kay luwas man siya, ipagawas din siya. Wala anak ng kaka, bisag na sayop ka, anak itihapon ka. Wala, Lord, hawa diri. Dili may kawangalaglag ani mga tawhana kung dili apa ka diri. So di pagawas din siya. In closing, my son, as part sa atong application, we are to be the salt of the earth. Ingon ang Paulo sino, kita daw ang asin sa kalibutan. Pagpasunod kita ang mo-neutralize, kita ang mo-tambal, kita ang mo-timpla. Dili kong pillar of salt. Kung pillar of salt, bot pasabot, sign na siya sa disobedience of curse. Sign na siya sa tunglo. Tungod kay wala ka musunod sa kabubuton sa Diyos. Pero kay lawas man ka, dapat ikaw ang manimpla. Ikaw ang magkinabuhi o tarong aron sundugon unta sa mga dautan. Dili ko ikaw ang musundog sa mga dautan. Ikaw ginatanaw sa mga dautan, unya mabless sila, muna yung sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine. Ipakita ang imuhang kinabuhi, mudanag ani mga tawhana aron makakita sila, aron muday sila sa atong Dios nga tuwa sa langit. Dili kung kita'y mosunod nila, kundi kita'y magpasunod nila para maghimaya sa Diyos. Be a salt of this earth. Dili kung mahimo kang pillar of salt. Amen? Luwas ka, dapat magkinabuhi ka, sumala sa kabubuton sa Diyos. Ayaw na kinabuhi nga, kung sa imo nakita, mo rin mo sundon dili. Kinahanglan living by faith. Ma-enhance, ma-improve ang atong kinabuhi pag kinabuhi sa pagtuomig soon kung kanunay ta mamalandong sa pulong sa Diyos. Mamalandong. Nabitaw dito sa Rio itong una sa on, hindi ka mo galing nga makabalo sa imong sisulod sa Bible. Kita pa yung kabalutang mo basa. Amen? Maka-interpret tag English, makasabot tag in English, labi lang na Binisaya, makasabot tag Binisaya. Ay magbiya. Nga naman, kini mga tao nga nagpalayo sa pulong sa Ginoo nangadaot ang dagat sa kinabuhi. Although luwas man sila, mga anak sa tumutong, di pabiya sila ito sa Sodom and Gomorrah kaya dili sila malaglag, Kung may lahanan, mo may hulag buhay kibali sa ato pagkapon, dili maluglag ang kalibutan kung dapat man i-rapture sa ata. Iyon ang pulong sa Ginoo. Lagi mas sundag dito, kuhaon ta gikan sa kalibutan nga nagtarong ka sa pangalagan sa Dios. Be a salt of this earth. Dili kong pillar of salt. Kako nagkalainan ha, kung pillar of salt, what was about the sign of disobedience and curse. Pero kung may kang salt of this earth, what was about you are an obedient person sa pulong sa Diyos. Nga naman, gitimpla, nakapatimpla ka. What was about kining mga tawana, nakakatol sa kabot sa Ginoo, tungod kay naa ka. Ngayon mo kang blessing para niyo. Wala mo gawas ang Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may
see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen? Kanang mga butang nga maigsoon. The last verse, Colossians chapter 4 verse 6. Ingon ang Paulo sino? Colossians chapter 4 verse 6. Then I'm going to close. Ingon ang Bible din. Let your speech be always with grace. No? Asa itong sinuntihan, dapat unta dili ta makapadaot, kundi season with salt. But pa sa tinimplahan. But pa sa gibuhian nimo nga imong gihuna-huna kung dili ba makadaot sa lain. Kung palitan sultihan ka anyong mga pulungan, di ba kag madaot, di ba kamalain? O kana adi siya ring buhian. That ye may know, aron mahibalo daw sila how ye ought to answer every man. So bantayan po nato ato sinultihan no? Kay makapabaliskad po rin tao ni ang atong sinultihan. Wala nga na po sino pag may ubos na galing sa katao yung po sino. Mas maayo pa daw, gaan pa daw pagdala ang isa ka syudad, no? Kaysa na-offend daw nga igsoon. So kuyaw na kayo, sa pulong ron na. No? So bantayan na to. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan ng reason is lumalabay lang. Pero mas maayo na sa taniya pa ta diri sa kalibutan, nakapahimaya ta sa manluluwas na to. Amen? Kanang kaluwasan, yun ang mawala. Ibang kabisag masayog ka, adang yapon ka sa Diyos. I-explain ko na sa Bible. Pero kita, isang pag nasayog tayo, po siya nagpabilin nga nahigugma siya sa tuwa, munang walihan kita aron magkinabuhi kag insakto para sa kahimayaan niya o para sa ayuhan nato. Amen? Munang silot, bisan tuod siya dito, ato ipagawas pid siya at sa sayang nga, Lot is a righteous person. Kaso lang naa siya sa palibot sa mga dautan. Munang givix niya, gisakit niya kanuna iya kalag sa matag adlaw, no? Tungod kay ang iyang madunggan dili man maayo. Munang ayo ta kinabuhi ana dili maayo, ana ta sa insaktong kabubuton sa Dios. Amen? Dili ka karon nga kamaluwas, mas maayo to makaangkon kag kaluwasan. Decision making man na. Kung imong dawaton si Kristo, makaangkon kag kaluwasan, pero isalipay mo si Kristo, wala kay kaluwasan. Kaya ang kaluwasan wala sa simbahan, wala sa atong binuhatan, dili sa relihiyon, dili tanan kundi naaragit kang Kristo. Maangkonan nimo tanang mga kahigayunan nga ingon to sa ato sa disco gainan kung imo lang maangkunan si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Kompleto na katanan. Ana kun ni akaron daw pang maluwas dawato si Kristo na imong manluluwas aron makaangkon ka atong mga advantages nga giingon sa Bible sugod karon hangtod sa wala na katapusan. Amen? I hope so.